Ang digmaang Israel-Hamas ay sumiklab habang ang bilang ng mga namatay sa Palestina sa Gaza ay tumataas mula sa mga pag-atake. Ang aming sinasaklaw. Nagbabala ang militar ng Israel sa 1.1 milyong tao na naninirahan sa Hilagang Gaza na lumikas sa kanilang mga tahanan, sa gitna ng mga palatandaang nakatakdang palakasin ng Israel ang pagganting offensiba nito laban sa Hamas kasunod ng mga teroristang pag-atake ng grupo noong ika-7 ng Oktubre na ikinamatay ng 1,300 katao. Lumalalim ang makataong krisis sa Gaza kasama ang mga babala na nasa panganib ang mga tao sa gutom. Hindi bababa sa 1,900 katao ang napatay sa Gaza, ayon sa Palestinian Health Ministry. Sinabi ni Pangulong Joe Biden na ang US ay nagtatrabaho tulad ng impyerno upang maibalik sa Estados Unidos ang mga Amerikanong nawawala mula sa Israel. Sa pakikipag-usap sa mga pamilya ng mga nawawalang Amerikano, sinabi ni Biden, dapat nilang malaman na ang presidente ng United States of America ay lubos na nagmamalasakit sa kung ano ang nangyayari. Ang unang charter na inayos ng US State Department para mailabas ang mga mamamayan nito sa Israel ay dumating na sa Athens, Greece, sabi ng isang opisyal, at marami pang flight ang pinaplano para sa mga darating na araw. Narito kung paano tumulong sa makakataong pagsisikap sa Israel at Gaza. Tinatanggap ni Hamas ang alok ng Russia para sa pamamagitan, pinupuri ang posisyon ni Putin. Tinatanggap ni Hamas ang alok ng Russia para sa pamamagitan, pinupuri ang posisyon ni Putin. Ang digmaan ng Israel-Hamas ay nagpapatuloy habang ang bilang ng mga Palestinian na namatay sa Gaza ay tumataas mula sa mga pag-atake. Nagbabala ang militar ng Israel sa 1.1 milyong tao na naninirahan sa Hilagang Gaza na lumikas sa kanilang mga tahanan. Sa gitna ng mga palatandaang nakatakdang palakasin ng Israel ang pagganting offensiba nito laban sa Hamas kasunod ng mga teroristang pag-atake ng grupo noong ika-7 ng Oktubre na ikinamatay ng 1,300 katao. Lumalalim ang makataong krisis sa Gaza kasama ang mga babala na nasa panganib ang mga tao sa gutom. Hindi bababa sa 1,900 katao ang napatay sa Gaza, ayon sa Palestinian Health Ministry. Sinabi ni Pangulong Joe Biden na ang US ay nagtatrabaho tulad ng impyerno upang maibalik sa Estados Unidos ang mga Amerikanong nawawala mula sa Israel. Sa pakikipag-usap sa mga pamilya ng mga nawawalang Amerikano, sinabi ni Biden, dapat nilang malaman na ang presidente ng United States of America ay lubos na nagmamalasakit sa kung ano ang nangyayari. Ang unang charter na inayos ng US State Department para mailabas ang mga mamamayan nito sa Israel ay dumating na sa Athens, Greece, sabi ng isang opisyal, at marami pang flight ang pinaplano para sa mga darating na araw. Narito kung paano tumulong sa makakataong pagsisikap sa Israel at Gaza. Lahat, humabol, mga mapa, mga biktima, 136 na mga post. Sort by latest oldest. Isang bagong update 1 oras 24 na minuto ang nakalipas. Tinatanggap ng Hamas ang alok ng Russia para sa pamamagitan, pinupuri ang posisyon ni Putin. Sinabi ng Hamas, ang militanteng grupong Islamiko na namamahala sa Gaza, sa isang pahayag noong Sabado ng umaga, lokal na oras, na tinatanggap nito ang walang pagod na pagsisikap ng Russia na naglalayong pigilan ang pagsalakay ng Israel laban sa teritoryo. Kami, pinahahalagahan ang posisyon ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin tungkol sa patuloy na pagsalakay ng Zionist laban sa ating mga tao at ang kanyang pagtanggi sa pagkubkob sa Gaza, ang pagputol ng mga supply ng tulong, at ang pag-target sa mga ligtas na sibilyan doon, ang pahayag ay binasa. Ang sinabi ni Putin, noong Miyerkules, hinimok ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang magkabilang panig sa labanan sa pagitan ng Israel at Hamas na minimize o bawasan sa zero ang mga sibilyang casualty, at ang Foreign Ministry sa Moscow ay gumawa ng katulad na panawagan para sa kalmado noong Biyernes. Dumating ang kanyang mga komento habang nagpapatuloy ang Russia sa isang malupit na kampanya sa digmaan laban sa Ukraine at iniimbestigahan ng International Criminal Court para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Kasama sa kasong iyon, bukod sa iba pang mga bagay, ang mga paratang ng pag-target sa mga sibilyan. Bilang karagdagan sa mga komento ni Putin, ang Russian envoy sa UN ay nagpakalat ng isang resolusyon na nananawagan para sa isang ceasefire noong Biyernes. Tandaan, nag-utos ang Israel ng kumpletong pagkubkob sa masikip na Gaza Strip,
kabilang ang pagpapahinto ng mga supply ng kuryente, pagkain, tubig, at gasolina, habang binobomba rin ang teritoryong may maraming tao bilang pagganti sa mapangwasak na pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre. Hindi bababa sa 1,900 Palestinian ang napatay sa pamamagitan ng halos tuloy-tuloy na pagbaril sa Gaza, ayon sa Health Ministry, kabilang ang mga mamamahayag, medics at iba pang sibilyan. Kabilang sa mga namatay ang 614 na bata at 370 kababaihan, sabi ng Palestinian Health Ministry. 11 Ukrainians ang napatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel, sabi ng Foreign Ministry ng Ukraine. Ang bilang ng mga Ukrainian nationals na napatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong weekend ay tumaas sa 11, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Ukraine na si Oleg Nikolenko sa Interfax Ukraine noong Biyernes. Sinabi rin ni Nikolenko na mayroon pa ring 9 na mamamayang Ukrainian ang nawawala. Tinarget ng Israel ang mga medikal na tauhan sa panahon ng mga makataong misyon, sabi ng Ministry ng Kalusugan ng Palestinian. Inakusahan ng Ministry ng Kalusugan ng Palestinian ang mga puwersa ng Israel ng pag-target at pagpatay sa mga tauhan ng medikal at ambulansya sa panahon ng kanilang mga makataong misyon upang ilikas ang mga biktima ng pagsalakay. Ang digmaan ng Israel-Hamas ay nagpapatuloy habang ang bilang ng mga Palestinian na namatay sa Gaza ay tumataas mula sa mga pag-atake. Nagbabala ang militar ng Israel sa 1.1 milyong tao na naninirahan sa Hilagang Gaza na lumikas sa kanilang mga tahanan, sa gitna ng mga palatandaang nakatakdang palakasin ng Israel ang pagganting offensiba nito laban sa Hamas kasunod ng mga teroristang pag-atake ng grupo noong ika-7 ng Oktubre na ikinamatay ng 1,300 katao. Ang babala ng Israel ay nagudyok sa libu-libong tao na umalis sa kanilang mga tahanan sa Gaza noong Biyernes, ayon sa Humanitarian Office ng UN. Lumalalim ang makataong krisis sa Gaza kasama ang mga babala na nasa panganib ang mga tao sa gutom. Hindi bababa sa 1,900 katao ang napatay sa Gaza, ayon sa Palestinian Health Ministry. Sinabi ni Pangulong Joe Biden na ang US ay nagtatrabaho tulad ng impyerno upang maibalik sa Estados Unidos ang mga Amerikanong nawawala mula sa Israel. Ang unang charter na inayos ng US State Department para mailabas ang mga mamamayan nito sa Israel ay dumating na sa Athens, Greece, sabi ng isang opisyal, at marami pang flight ang pinaplano para sa mga darating na araw. Narito kung paano tumulong sa makakataong pagsisikap sa Israel at Gaza. Lahat, humabol, mga mapa, mga biktima, 136 na mga post. Sort by latest oldest. Isang bagong update 1 oras 58 minuto ang nakalipas. Tinatanggap ng Hamas ang alok ng Russia para sa pamamagitan, pinupuri ang posisyon ni Putin. Mula sa Karim El-Damanhouri ng CNN. Sinabi ng Hamas, ang militanteng grupong Islamiko na namamahala sa Gaza, sa isang pahayag noong Sabado ng umaga, lokal na oras, na tinatanggap nito ang walang pagod na pagsisikap ng Russia na naglalayong pigilan ang pagsalakay ng Israel laban sa teritoryo. Kami, pinahahalagahan ang posisyon ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin tungkol sa patuloy na pagsalakay ng Zionist laban sa ating mga tao at ang kanyang pagtanggi sa pagkubkob sa Gaza, ang pagputol ng mga supply ng tulong, at ang pag-target sa mga ligtas na sibilyan doon, ang pahayag ay binasa. Ang sinabi ni Putin, noong Miyerkules, hinimok ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang magkabilang panig sa labanan sa pagitan ng Israel at Hamas na minimize o bawasan sa zero ang mga sibilyang casualty, at ang Foreign Ministry sa Moscow ay gumawa ng katulad na panawagan para sa kalmado noong Biyernes. Dumating ang kanyang mga komento habang nagpapatuloy ang Russia sa isang malupit na kampanya sa digmaan laban sa Ukraine at iniimbestigahan ng International Criminal Court para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Kasama sa kasong iyon, bukod sa iba pang mga bagay, ang mga paratang ng pag-target sa mga sibilyan. Bilang karagdagan sa mga komento ni Putin, ang Russian envoy sa UN ay nagpakalat ng isang resolusyon na nananawagan para sa isang ceasefire noong Biyernes. Tandaan, nag-utos ang Israel ng kumpletong pagkubkob sa masikip na Gaza Strip, kabilang ang pagpapahinto ng mga supply ng kuryente, pagkain, tubig, at gasolina, habang binobomba rin ang teritoryo.